And now, let's talk about the types of bonding patterns sa hydrocarbons. So, may tatlong pangunahing uri ng hydrocarbons based sa uri ng bond sa pagitan ng mga carbon atoms. So, the first one, ito ang hydrocarbons na may single bonds lang. Tinatawag silang saturated hydrocarbons kasi bawat carbon atom ay nakakabit sa maximum number of hydrogen atom. So, ang general formula nila ay ito. Ito ang kanilang general formula. Halimbawa nito ang methane, ethane, at propane. So, sa bonding pattern nila, lahat ng bonds ay sigma bonds na nabubuo sa head-on overlap ng orbitals. And then, ang carbon dito ay sp3 hybridized at may tetrahedral shape na may bond angle na humigit kumulang 109.5 degree. Dahil puro sila bonds lang, hindi sila gaano ka-reactive. And then, ang pangalawa naman is ito naman ay may double bond sa pagitan ng mga carbon atoms. And then, tinatawag silang unsaturated hydrocarbons kasi hindi pa puno ng hydrogen. May puwang pa para magdagdag ng atoms. And then, ang general formula naman nila ay ito. At halimbawa nito ang ethane at propane. And then, ang double bond ay binubuo ng isang sigma bond at isang pi bond. Ang carbon dito ay ang sp hybridized at may triagonal planar shape na may bond angle na mga 120 degree. And dahil may p bond, mas reactive ang alkanes kaysa alkenes. At ang pangatlo naman ay alkynes. So, ito ay may triple bond sa pagitan ng mga carbon at atom. So, tinatawag din silang unsaturated hydrocarbons. So, ang general formula naman nito ay ito. Tapos, halimbawa nito ang ethane o kilala rin bilang acetylene. Ang triple bond ay binubuo ng isang sigma bond at dalawang pi bonds. So, ang carbon dito ay ang sp hybridized at may linear shape na may bond angle ng 180 degree. So, mas maikli at mas malakas ang triple bond kumpara sa double single bond kaya pinaka-reactive ang alkynes sa tatlo.